pinagpalang araw sa ating lahat, no? Grabe. Umagang-umaga pero nararamdaman na natin ng presensya ng Panginoon. Bago tayo magsiupo, magsitayo muna tayo lahat. Manalangin tayo. O Panginoon Jesucristo, dakila ka sa lahat. Lord, thank you so much for this wonderful day, Lord. Thank you dahil ginabayan mo kami, protectahan mo kami papunta dito, Panginoon. And sinamahan mo kami with your Holy Spirit and your guidance, Panginoon, with your angels. Lord, ginabayan mo kami. And alam namin, Panginoon, na sa araw na to, you are victorious, Panginoon. Ano bang battles ang pinagdadaanan namin with your word, Panginoon. And your joy, Panginoon, is our strength. Kaya naman lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay pagtatagumpayan namin. Ngayon, Panginoon, i-ready mo ang aming mga puso, ang aming mga tenga para tanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, soften our heart, Panginoon. Sa ganun ay may malibaan kami at mas makilala ka pa namin ang lubos. Maraming salamat, Panginoon. Itago mo ko sa iyong leading. Lahat ng ito ay pupuri para lang sa iyo, Panginoon. Itago mo ko sa iyong liguran, Panginoon, at ikaw ang magsalita sa oras. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Actually, kanina pa, pinipigilan lang yung sarili ko talaga umiyak kasi sabi ko, ako yung mag-refresh sa harap. So, tinatry ko yung best ko na hindi muna siguro, hindi muna ikalma yung sarili ko kasi meron pa akong task na kailangan gawin. So, ayan, kapatid ako nga pala si Brother Joe, sa mga hindi nakakalam sa live. Hello guys. Ngayong araw na to, sobrang dalangin ko. Alam ko, nakaready lang kasi ito nakaready lang itong teaching ko na to. And alam ko kasi anytime soon, at sabi si Pastor Cano, Kuya Joe, ikaw na ganun. So, napakagandang bagay na meron tayo laging nakahanda para anytime prepare tayo. Sana ganun din tayo sa ating salvation at sa pagdating ng ating Panginoon. No? Every time dapat naka-ready ka lang sa pagdating niya, handa ka rin. Amen? Ngayon, ang topic natin for today, guys, ituturo ko ay flash ni Sister Ira sa screen. Gusto ko yung kanta na yung Diyos ng pag-ibig, sabi niya, kailan may hindi ka iiwanan, kailan may hindi pababayaan. Ang pag-ibig niya ay tapat, magpakailanman. Tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, mamaya malalaman niyo isang patunay at patotoo kung paano nagtatrabaho ang Panginoong Diyos sa ating buhay. So, meron tayong mga topics na pag-aaralan ngayon. Ang title ng ating preaching for today is God's Correction, God's Protection, God's Compassion, and God in Action. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Malalaman natin kung paano ba gumagalaw sa buhay natin at paano ba siya bilang Diyos natin, no? Mag-umpisa tayo sa God's correction. Paano bang gusto natin, in a biblical way, paano bang mo-correct ng tao, yung mga nagkasala sa iyo? Alam naman natin, hindi naman tayo dito sa ganyan. Meron mga times na na-offend na tayo ng tao directly, no? Personally, o sasabihin ka ng masama. Pero ang itatopic natin ngayon, kasi pag ibang tao, ginawan ka ng masama, itsapera mo na lang di ba? Pwedeng, hindi ko naman yung kilala so it doesn't matter. Especially pag nag-evangelism, kung ano-ano sasabihin sa amin, andyan na naman yung mga suro, andyan na naman Pero alam mo kasi, na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon at hindi mo naman sila kilala. And it doesn't really affect you. Pero what if yung naka-offend sa'yo, yung nagkasala sa'yo, yung tao kilala mo at malapit na sa'yo. Amen? Paano mo ba siya i-address? At anong sinabi ni Lord? Paano mo siya aatakihin? Paano ka gagawa ng aksyon na nandoon ka pa rin sa kalooban ng Panginoon? Kaya naman basahin natin ang Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Ito ang pinamagatang God's correction. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 15 to 17, Moreover,
If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. 16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. So napakahaba, tapos King James ba? Himay-himay natin yan. Paano ba yung sinasabi, ano ba yung sinasabi ni Lord dyan? Pag nagkasala daw sa'yo yung ang kapatid mo. First step, para mas madali natin makita. Next slide please. So, first step, pag nagkasala daw sa'yo ang iyong kapatid, in private, tell him his fault. Sabi niya sa verse 15. Ibig sabihin, sa'yo nagkasala, in-offend ka directly, sinabi talaga sa'yo, "Uy, Gano, ganito ka, ganyan ka." Or gumawa ng, sinapa ka ng walang kamalay, ng walang ano. So, kung nagkasala man sa'yo ang kapatid mo, tell him in private. Hindi mo siya ipapaalandakan, hindi mo siya ipapasabi, kasi nagkasala sa'yo, imbis na kausapin mo to resolve the issue, ang ginawa mo, "Uy, alam mo ba, sino ka na kaya? Uy, nakatulong ba yung inausap mo na yun para ma-resolve yung issue? Di ba? Hindi naman. Mas lalo kang lumala. Bakit? Ayaw ni Lord ng chismis. Yung negativity na nangyari na situation na nandoon sa'yo, may ipapasa doon sa pinagsabihan mo. Ano sasabihin ngayon ito ng sa kapatid? Hello, ganyan pala siya. Akala ko hindi siya ganyan. Ganyan pala siya. Nagtanim na agad yung judgment sa utak. Diba? So, imbis na ma-resolve yung issue, kumakalat pa. Diba? So, ang sabi ni Lord, pag sa'yo nagkasala ang kapatid mo, tell him in private. Halika dito, ano? Kaya halika dito rin. Sapakin lang kita. Ayan. Andito na sige. Pupunta doon. Wala ko lang. Ano bang example lang yan? Halika dito yan. Kumbaga, halika dito, Angel. Ngayon, sabi niya, if he listens, if he or she listens, you won back your brother. Ibig sabihin, naging okay, nakuha mo uli ang kapatid mo. Hindi mo man talagang brother by blood, pwedeng brother in Christ. Pag nakinig siya, naniwala siya na, oo nga, alam mo, nagkasala ako. Sorry humingi ng tawad. And then, reconciliation na naganap, di ba? So, praise God. Pero, sabi niya, if not, nung kinausap mo siya ng private, siya yung nagkasala, sinabi mo sa kanya na ganito, ganyan. Pero, hindi pa rin siya, hindi niya in-acknowledge yung pagkakasala niya. At iniisip niya pa rin na siya ang tama sa sitwasyon na yun. O pwede kayo, kung sino man, baka nagpapataas at gano'n. If not, proceed to step 2. O parang sa ano lang yan, sa counter 2 na po kayo. Kung hindi maayos dito, doon po sa window 2, sa may cashier. Ano bang step 2? Sabi niya, take with you 1 or 2 more witnesses. Pag hindi kinaya ng ikaw lang, anong gagawin natin? Tawag mo na si pastor, si pastora, yung mga elders natin, tawagin mo sila. Uy, Pastor, kailangan kong humingi ng advice kasi trinay ko naman sa sarili ko na kausapin siya in private. Ibig sabihin, ginawa mo na step 1. Hindi ka pwedeng mag-skip. Dapat step 1 muna. Pag ginawa mo yung step 1 at hindi nag-work, punta ka sa step 2. Step 2, he said, take with you 1 or 2 more witnesses. 1 or 2 more witnesses, pag sinabi natin witnesses, sila yung magpapatunay na nangyari talaga yun. Para makita nila, kunyari ako, sinapa ko si Keanu. Tapos nandun si Matthew at saka si Ray, nasa gilid, nakita nila. Ano nangyari doon? Sinapa ko ni si Keanu. Tapos sabi ko, bakit mo sinapak si Keanu? Wala, mood ko lang. Si Angry kasi yung nagko-control sa akin ngayon. Pwede ba yun? So, pag sinapa ko si Keanu and then, nilapitan ako na Keanu, Kuya Joe,
bakit mo naman ako sinapak? Bakit mo naman ako sinaktan? Tapos, nagmataas pa rin ako na, hindi, ikaw talaga yung kasalanan, hindi ka lang yan. So, hindi pa rin ako subside, hindi ko pa rin binaba yung pride ko. Nagmataas pa rin ako. Sabi niya, magdala ka na ng isa o dalawa. Ngayon, dadalhin ko si Matthew at si Ray. Ano mong ginagawa na rin ngayon? Dadalhin si Matthew at si Ray. Sasabihin, tara, dadalhin ni ano? Kuya Joe, ito, patunay ka kasama. Sasabihin ka rin, Kuya Joe, nakita namin sinapak mo si Kuya Keanu. Tapos, sinabi ni Keanu, tignan mo, Kuya Joe, hindi lang naman ako yung nakakita eh. Hindi lang naman ako yung witness eh. Merong ibang nakakita. So, merong ibang tao nakakita na nagkasala ka talaga. So, kung tinanggap mo, after makita ng mga witness at sinabi nila, Kuya Joe, nagkasala ka talaga ganyan. Acknowledge. Acknowledge that you have sinned. Acknowledge na nagkasala ka. Ask for forgiveness sa taong nagkasala sa Diyos. And then, you shall gain your brother back. Ibig sabihin, nakuha mo ulit kapatid mo. Tama, pareho kayo ng Diyos na pinaglilingkuran, sumusunod kayo sa gustong sabihin ng Diyos pagdating sa pag-resolve ng conflict sa magkakapatid. Amen? Dami dito magkakapatid and alam ko hindi tayo ligtas sa mga away-away na yan, di ba? Yung tawa ni Ate Ayra parang may parang may something. Ito na lang sasabihin pero ganyan talaga si Macy, no? Hindi. So, ganon. Mag-resolve ng conflict sa magkakapatid, ito yung tinuturo sa atin, ito yung biblical way. And pag ginawa natin ito, pag nag-resolve tayo ng conflict in a biblical way, ibig sabihin, it's effective. Kasi Diyos na nagsabi niyan, di ba? Alam mo, gumawa ko na sarili mo, meron ka nandito. And this is biblical. So, ganyan daw mag-resolve. Pag naging okay, after ng one or two or more witnesses, sabi niya, pag hindi tinanggap ang kapatid mo, pag hindi pa rin siya naging okay sa ganun, proceed tayo sa counter 3. Ano yung counter? Step 3. Ano yung step 3 natin? Tell the church. Yan na, hihingi ka na ng back up sa church mismo. Pag-uusapan na yan, ikot ng ganyan. So, pwede pa unahan yan ng pastor, na elder, pwede silang tumagit na may ganito daw na nangyayari, naging commotion within brothers, or sa mismong sa bahay nyo, pwede kayo mismo, di ba? Pag-usapan nyo na ng buo. Hindi na lang isa, dalawa, tatlo, pag-usapan nyo na ng marami. Kasi hindi kinakaya ng isa, dalawa, tatlo lang di ba? Grabe naman yung puso na yun. Grabe naman katigas ng puso na yun Kinausap ka na in private. Nagsaan pa ng witness, hindi pa rin umubra. So sabi, pag umubra yung church, you gain back your brethren. Sabi na, nagkaroon ulit ng reconciliation. Pero ito na, pag hindi na naman umubra ang church na yun kakasama na kayo Sabi sa step 4, in resolving conflict with your brethren, treat him as not part of the body, a non-believer. Grabe. Grabing seryoso no? Hindi mo na-resolve in private, hindi nyo na-resolve ng one or two more witnesses, hindi nyo na-resolve ng buong church. Ang sabi sa Bible, treat him as not part of the body. Ibig sabihin, i-consider nyo na siya na as unbeliever. Bakit sa tingin nyo? Bakit after all those steps, i-consider natin siya as unbeliever? Bakit? Kasi these steps are biblical. Diyos ang may gawa ng steps na to. Diba? Diyos ang nagsabi na ganito ka magre-resolve ng conflict, ganito mo papatawarin ang kapatid mo, or ganito ka magre-resolve, aayusin. Pero mismo salita ng Diyos, dinamay na pati mga church, hindi mo pa rin sinundan. Ibig sabihin, teka lang, baka ibang Diyos ang sinasamba mo at hindi Diyos namin. Because the body is in one accord.
when it comes to prayer, when it comes to resolving conflict, ang susundin ng church ay yung head, which is Jesus Christ. And Jesus Christ tells these steps. So kung hindi ka pa rin sumunod dyan, question, ask yourself, teka lang, sino na yung Diyos na sinasamba ko? Sino na yung Diyos sa buhay ko? If you will not lower your pride, kahit ginamitan ka na ng Word of God, that means you treat yourself as God. Mas tama ka na kaysa sa Panginoon. Mas nangibabaw ka na. Yung isip mo, mas mataas ka na kaysa sa Diyos. Diba? So, when that happens, you do not believe in God. Because if you believe in God, you believe in His words. Amen? So, pag nangyari yan, you will be treated as a non-believer. Amen? You will be removed from the... you will not be a part of the body anymore. Nakakatakot yun. Amen? Nakakatakot matanggal sa church. Because if you're not part of the body, if you're not the part of the body of Jesus Christ, then pag dumating yung araw ng paghuhukom, ang sasabihin niya sa'yo, lumayo ka sa akin, for I do not know you. Amen? So kung hindi ka parte ng katawan ng Panginoong Jesucristo, because you do not believe in Him, you do not believe in His Word, you do not love His Word, and you do not live in His Word, then sasabihin sa'yo ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Amen? Kaya naman mga kapatid, sabay-sabay natin sabihin, next slide please. Next slide pa. Balik tayo. God is serious. Everybody say, God is serious. God is serious. Ganon kaseryoso ang Panginoon. At hindi siya bumabalik sa kanyang mga salita. Hindi niya pwedeng bawiin yung mga pinangako niya na. Hindi niya pwedeng bawiin yung nakasulat na sa Biblia, tapos consider ko na lang kasi hindi. Kung ano yung nakasulat, God is a yes or no God. Pag ginawa mo, yes. Pag hindi mo ginawa, no. Hindi siya pwedeng sa gitna. Hindi siya maybe. Yes or no lang. That's why God is serious. If you do not follow His word, then there will be consequences. And the worst consequence that may happen to you is that you may be removed from the part of the body of Jesus Christ. And we do not want that to happen because we know the destination. We know the destination of whoever is not known by the Lord Jesus Christ, our Savior. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pabalik tayo ng isang slide. Sabi niya sa Matthew 18:18, Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amen? Sobrang lalim ng salitang yan. And I want you all to ask for God to reveal the meaning of that verse sa inyo. Kasi sabi niya, di ba, ask and you shall receive. Revelation will only happen if you have the desire, if you ask, Lord, tell me what this means. Because this has been revealed to me, this has been revealed to the apostles, there's no way that it will not be revealed unto you kung naniniwala ka sa Panginoong Jesucristo. Pakitandaan ko ang verse ng Matthew 18:18, Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amen? Palakpakan natin ang salita ng Diyos. One more time, next slide. God is serious. Everybody say, God is serious. Amen. So, ganun atake ni Lord. Ganun si Lord gumalaw when it comes to correcting our mistakes, especially within the church. Ganun siya gumalaw, di ba? Napakagaling, no? Napakabuti talaga ng salita ng Lord. Kasi alam niya, hindi tayo ligtas sa mga ganun. And He's already giving us a guide. Gumawa na siya ng libro para malaman natin paano na i-resolve yun. Kasi sabi niya sa Bible verse na natanggap ko, Kawikaan chapter 3 verse 5.
magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Diba? I-resolve lang natin yan sa sarili nating idea kung paano aayusin ang mga problema, talagang it will be a disaster. Diba? Kung tayo lang. But if we trust in the Lord with all our heart, and all our mind, and all our soul, you know that everything shall turn into good because you know that God is always in control of everything. Amen? That's why, everybody, be humble enough to accept your mistakes. Babalik tayo sa umpisa, be humble. The highlighted word there is humble. Kailangan natin magpakumbaba kasi kung magpapataasan tayo ng ihi natin, diba? Walang problem, walang problema. Ang mariresolve ba? Kung pareho tayong mataas. Pero kung kayong dalawa, gawin yung mataas si Lord, sure ako, mariresolve yung problema na yan. Amen? That's why, be humble enough to accept your mistakes. Amen? Amen. Next slide, please. Ngayon naman, dadako tayo sa God's protection. Yan. Lahat tayo na-experience to. God's protection. Let's read the word. Matthew chapter 18, verse 4 to 6. Sabi niya sa chapter 4, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Next verse. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it. Final verse. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Grabe. Palakpakan ulit natin ang salita ng Panginoon sa Kristo. Ayun yung promise niya. Yung pangako ng Panginoon pagdating sa protection natin, sabi niya, whoso shall offend one of these little ones. Tayo yun, mga kapatid. Sabi niya, whosoever shall humble himself as a little child. Bakit kaya sinabi ni Lord na kailangan maging parang ang bata, no? Para maging great ka sa kingdom of heaven, kailangan i-treat mo ang sarili mo na parang bata. What are the characteristics of a child or the children? So, children are humble. Amen? Kasi, pag bata pa sila, they lack knowledge, no? They know there are a lot of things they have to understand. They know there are a lot of things that they do not get. So, it is normal for them to ask. At yung attribute ng mga bata na gusto i-apply, balik muna tayo natin. Ay, sige. Be humble like a child. Yun yung attribute ng mga bata na gustong-gusto ng Panginoon. Because children always ask. Children does not rely on their own knowledge. Si Peter maghihintay yan ng tito-tita niya, ng lola, ng mama niya, bago siya tumayo, bago siya lumabas. Si Yumi, hindi yan lalabas sa kalsada nang walang permission ng magulang, di ba? Si Saint, hihingi muna yan, Mama, pupunta ako sa ganyan. Mama, pupunta ako sa ganito. Children always ask for permission. They always ask. Hindi sila gumagalaw nang walang permission ng mas nakakatanda at mas nakakaalam sa kanila. So, that's what God wants us to be. Before we even do an action, ask the Lord first. Treat yourself like a child pagdating sa Panginoon. Ask yourself, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, pupunta ako sa ganito. Tama ba ito? Lord, ganyan. You have to always ask permission. A children cannot stand alone without the guidance of their parents. It's the same as us. We cannot stand alone without the guidance of our Father in heaven. That's why if you want to walk in spirit, kung gusto mong pagtibayin, if you want to work out your salvation, kung gusto mong malaman kung nandun ka talaga sa kalooban ng Panginoon, then you always have to ask God, God, am I in your will? Am I in the right place, Panginoon? Tama ba itong dinadaanan ko? And then God will seize you like a child. Sabi nga,
Sabi nga ni Pastora dati, merong bata na uminom ng kasi tinuruan niya, God is a healer. Uminom ng tubig, gumaling sa sakit. Why? Because God, the children's faith is way greater than of an adult. Amen? Yung adult, maraming doubt. Pag adult ka, ang dami mong consider, ang dami mong ganyan-ganyan. Pero ang bata, pag sinabihan mo yan, maniniwala at maniniwala siya. Pangahawakan niya yung pangako mo na yun. Pag pinangakuan mo si Say na bibilang mo siya ng bola, dapat tuparin mo yun. Kasi magniniwala si Say na bibilan ako ni Tito ng bola. Ganon din ang Diyos sa atin. Pag ang Diyos nangako sa atin, totoo yun at tutuparin niya anong dapat mong gawin. Maging bata ka at magtiwala ka without any doubt because God is a promise keeper. Amen? Let's have a faith like child. Let's treat ourselves like a child in front of God, that we know nothing, that we need guidance in every day of our life. Let's talk to Him. Alamin natin, Lord, nasa tamang pa ba ako? Lord, nasa will mo ba ako? And let me just share this as a testimony. I actually did it 2 weeks ago. I know I've been doing ministries for a year now, tuloy-tuloy. But of course, hindi ko pwedeng i-judge yung nangyayari sa akin based lang sa nakita ko, sa nagawa ko. And I am a person na kinumit ko talaga sa sarili ko that before I even do something, I will ask the Lord. Pagpunta sa church and everything, I will ask the Lord before I make any big decisions in my life. So when I was in Bulacan, for some reason, uulan na ng malakas, ganyan. Nag-decide ako maligo ng ulan. Alam na to lang iba, so sa mga hindi nakakaalam, ito po yung nangyari. Nag-decide ako maligo ng ulan. Sabi ko, maliligo ako ng ulan. And then paglabas ko, out of nowhere, gusto ko lang i-check kay Lord. Parang check ka lang kay Lord, no? Lord, nasa tama naman ako, di ba? Nasa will mo pa naman ako. Tapos, humingi ako sa kanya ng sign. Sabi ko, Lord, kung nasa will mo pa ako, Lord, bigyan mo ako ng sign. Mismong time na yun, kung nasa will mo ako, Lord, kung natutuwa ka sa mga ginagawa ko, Lord, give me a sign na natutuwa ka talaga. Sabi ko pa nga, bigyan mo ako, Lord, ng kidlat na straight na ganyan. Ha? Na straight na ganyan. O kaya, na lang, Lord, kidlat naman doon pa ganyan. So, hindi ko alam kung talagang hihingin ko na sign. And, pero naniniwala pa rin ako na may ibibigay na sign si Lord sa akin na kinakausap niya ako. Nakakausapin niya ako ng time na yun. Kami lang dalawa, paulan na. Tapos, eventually, after kong na-request yun, in a minute or two, biglang bumilis yung hangin. Biglang bumilis yung hangin. Parang gumanyan siya, kumandar siya. May paganyan, tapos may paganon. Tapos, na-observe ko lang siya. Hindi ko alam, yun na pala yung time na nag-move na si Lord. And ibibigay niya na yung sign na hinihingi ko. Ano ba yung sign na yun? Paki-show ko yung picture. Since hindi ko alam kung hihingi ba ako ng kidlat or ito po ang binigay niya. Paki-full screen. That same moment, ayan po, kung napapansin niyo, He gave me a heart sa langit. Before that happens, it was a perfectly shaped heart. Sabi ko, Lord, natutuwa ako ba sa mga ginagawa ko? And then gumalaw yung ulap. And then He showed a heart-shaped, perfectly shaped heart. Siyempre, natulala ako, di ba? Pinusuan ka ng Panginoon eh. And this is not accident. Nothing is accident sa Panginoon. This is not coincidence because God is always in control. He gave me a heart. So I took picture of it. And then, dun ako mas lalong ginanahan. Totoo yung salita niya na God's joy is your strength. Pag nalaman mo na ang Panginoong Diyos ay natutuwa sa mga ginagawa mo, kahit langit, kaya niyang paggalawin para lang sabihin sa iyo na mahal na mahal na mahal ka niya. Amen?
This is not the first time that I asked God a sign from the heaven. Saksi sila angel, sila Saint Paul, that when I prayed sa dati naming bahay, Lord, I ask you, mag-i-evangelism kami, gawain to para sa iyo, Panginoon. I ask you that you, kasi uulan na naman palagi na lang din, palagi na parang uulan. Cloudy, as in talaga, no sign na parang magkakaaraw. I ask the Lord, sabi ko, Lord, ginawa mo to sa mga apostol, and walang imposible sa'yo. Kung ano yung ginawa mo sa mga apostol, kaya-kaya mong gawin sa amin yan, Lord. Kaya naman, Lord, sa oras ng aming evangelism, give me a sign. Ayoko ng araw na buong araw lang. I want you to give me a spotlight. A spotlight. And when I asked Lord, during evangelism namin, dyan na sa baba ng ng garden, He gave us a spotlight on that moment. That moment, I know that God is with us. That moment, I know na yung ginagawa namin ay kalooban niya at natutuwa siya sa mga ginagawa namin. That moment, I know that the God that I am serving is true, is alive, the God who hears you, the God who hears you, especially sa time na sobrang down mo, meron Diyos na nakikinig sa iyo. All you have to do is to have faith in Him. He does not require you to have a big faith. He only requires you to have a faith small as a grain of, ano ba tawag dito? Mustard. Hindi niya kailangan ng sobrang laking faith. Ganun lang kaliit, sabi niya, kaya niya na mag-move ng mountains para sa iyo. If you have faith in God, He will give you signs in heaven. He will tell you that, anak, tama yan, ipagpatuloy mo yan. Natutuwa ako sa ginagawa mo. And then from then on, you will be oiled. You will be anointed. You will have more strength na magpatuloy sa mga ginagawa niya. Makakapag-isip ka ng more ideas how to spread the word of God. How to let them feel the love that the God has felt. Paano mo i-share yung pagmamahal ng Panginoon na yun para sa iba? Because you are already firing. You are already oiled. You are anointed, and God sees that. God sees every cry. God sees everything that you do. God hears every struggles. God hears every cry that you do unto Him. Naririnig niya tayo. And this is a proof. And I will not be ashamed. And I'll be proud to say that my Lord Jesus Christ is alive. Amen? Hallelujah. Talampakan natin ang Panginoon. So this is actually my way. Bakit ko ba ginawa yan? Kasi God, everyone knows God being almighty. Everyone knows God being just and true, powerful, something like that, makapangyarihan, Diyos siya given. Yun yung pagkakakilala niya. Pero ako, there's more that I know of God. Based on my experience, based on how He works with me, I know God as a sweet Father. I know God as a sweet Father. Sobrang sweet niya, lalo na sa mga maliliit na bagay. Kahit ito nga lang, feeling ko, pinusuan niya yung post ko sa Facebook dito Para hinard niya. O, Jobert, hinard ko yung ano mo God is a sweet Father. And my way of talking to Him that day, naglalambing mo ako sa Lord. Naglalambing ako kay Lord. Sige na, pausahan ko na. I want to have that kind of relationship sa Panginoon. Yung naglalambing ka, yung hindi mo na siya tinatrato na bilang Diyos lang, tinatrato mo na siya na bilang tatay mo. Pag sisay naglambing sa akin, dito pa lang ako, ginagawa ko na yung request niya Tito Bert, ganyan. Diba? Pag may naglambing sa akin, pamangkin ko pa lang yun if I am capable, gagawin ko. What more kung tatay natin sa langit ang lalambingin mo? Who is capable of doing everything? What more yung tatay na meron ng lahat, na walang imposible, lambingin mo? What more kung lalambingin mo ang tatay mo sa langit? That's why everybody, God is almighty, God is holy, God is just, but He is also a personal God. When we say personal, meron kayong personal relationship. Kilala nyo ang isa't isa, lambingin mo,
Pwede ka maglabas ng sama ng loob. Pwede yun. Hindi naman niya ini-invalidate yung mga emotions natin. Eh. Pwede yun. Lambingin mo ang ating Panginoon. Try mo lang. Try mo lang. Fulfilling siya. Try nyo. So, sabi niya, if you humble yourself like a child in His name, also, who receives God? Tama. Yun nga. When God sees you as like a child, syempre, kagaya ng pagtingin natin kay Peter, kala Sail, kala Yumi, pag ang Diyos nakita ka na, ay, bata, anak ko to, bata, anong unang parang gagawin ng tatay? Di ba nakafocus siya sa welfare ng bata, protection agad. Babantayan mo, titignan mo yung mga nilalakaran. Baka mamaya madapa, baka mamaya kumuha ng makakasakit sa kanya. Ganun ang tatay, ganun ang mga magulang, laging nasa mata ng bata. And if God sees you as a child, then He knows that you need protection all the time. Lahat ng oras, kailangan mo ng protection. Kasi tinawa mo sarili mo eh. He sees you as a child eh. Alam mo na, hindi mo kaya, you're not capable. So, kailangan mo ng protection. Batik yun. Sa mga mas nakakatanda, nabibigyan ng protection yung bata. Amen? Ganon din ang Panginoong Diyos. Bibigyan ka niya ng protection all the time at hindi ka niya pababayaan if you treat yourself as a child in front of our Holy Father. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. And ito na yung promise niya. When it comes to the protection na pinangako ng Panginoon, sabi niya sa chapter 6, so when God sees you as His own child, whoso shall offend these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and were drowned in the depth of the sea. Alam niyo ba yung millstone, guys? Sobrang laki yun na malaking ganyan ng bato na tinutulak-tulak nila para maano yung mga trigo, para matanggal yung mga balat ng trigo, ng bigas. Ganon. Sabi, mas mabuti pa sa'yo kung i-offend mo, kung gagawa ka ng masama sa anak ko, mas mabuti pa sa'yo, ihak mo, magbitay ka, gamit yung millstone na yun. Ano pa yung isa? O magpakalunod ka na lang sa kailaliman ng dagat. Ganon katindi, maprotekta ang Panginoon. Hindi basta-basta. Pag alam niya ang anak niya, sige, subukan yung kantiin. Yung anak ko na yan, ako ang kalaban niyo. That's how God works. Sabi niya, vengeance is mine. Anong gagawin natin? Treat ourselves as a child, magpatawad, bless those who curse us, and hayaan natin ang Panginoon ang gumanti para sa atin because He is capable of everything. Kaya nga sabi niya, subukan mo. Sabi nga ni Sister Kate, yung nakaraan, do not touch the anointed. Diba? Huwag na huwag niyong itatouch ang anointed because there's gonna be a really huge consequence when you do that. And if you know that you are a child of God, then you can hold on to that promise. Pangahawakan mo yung pangako na yun na anak ako ng Diyos. Gagawin ko yung kalooban niya. Hindi ko ikakahiya ipagsigawan ang pangalan niya sa labas, sa bus, sa street, sa church, kahit saan. Hindi ko ikakahiya ipagsigawan ang pangalan niya. Because I know, kantiin niyo man ako, there's God who will protect me all the time. Hallelujah. Kaya naman kung sino man ang nagbababa sa iyo, sino man ang pinipilit na ibaba ka, at ikaw ay anak ng Panginoon, trust God, because you shall be exalted, and those who ever offend you, ibababa niya. Kaya naman ang gagawin lang natin, sumunod sa kalooban ng Panginoon, magpatawad tayo kasi yan ang utos niya. Magpatawad ka sa kapatid mo, and let the vengeance in His hands. So, yan. Again, let's say, next slide. Pagdating sa protection ng anak ng Panginoon, everybody say, God is serious. Yan. God is serious. Seryosong-seryoso ang Panginoon. Grabe ka seryoso sa mga consequence, di ba? Nung umpisa, tatanggalin ka sa body of church. Yung pangalawa,
bibitayin ka. O, yun. Ang lala nun. Gusto niyo gumabis? Ang lala, di ba? Ang lala para sa mga unbeliever. But those who believes in Him, in His words, and follow His commandments, hindi siya malala. Because ang nararanasan mo ay puro grasya, blessing, protection, at pagmamahal ng Panginoon. If you are a child of God, you are on the side na wala kang kinatatakutan because you know God is protecting you. And God, you are loved by God. But if you are on the other side, doon ka matakot. If you don't believe that the Lord Jesus Christ is your Savior, doon ka na humatakot. Because these are the consequences na pwede mong harapin pag ikaw ay hindi naniniwala sa Kanya. Amen? Again, everybody say, God is serious. God is serious. Amen. So ngayon, napag-aralan na natin paano nga ba i-resolve God's correction, paano mag-resolve ng conflict between brethren. Nakita na natin kung paano promotekta ang Panginoon, God's protection. Ngayon naman, aalamin natin ang God's compassion. Amen? So, actually lahat ng lahat ng pinag-aaralan natin, nasa isang chapter lang siya. Matthew chapter 18. That's why when you read the Word of God, you really have to love it. You have to ask for guidance from the Holy Spirit, because the Holy Spirit, sabi niya, will teach us. He will reveal unto us yung mga bagay na sa iba titingnan nila literal, pero sa atin i-reveal nila yung rhema or yung mismong message. And in this chapter 18, sinabi niya lahat ng itong tinuturo ko. God's compassion. Matthew chapter 18, verse 23 to 25, sabi niya, Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Sabi ni Jesus said unto him, I say not unto thee. Literal. But sa mga anak ng Panginoon, unto us it is given, unto them it's a parable. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Unto us, it is given. Sa mga apostol, binigay niya. Pero sa iba, mga Pariseo, kahit anong sabi ni Lord, parang hindi pa rin nila maunawaan, di ba? So 70 times 7 is not literally na magbibilang ka ng 490 times sa pagkakasalan ng kapatid mo. Wala pa akong nakilala na tao na nagbilang hanggang 490 ng kasalanan ng kapwa nila. Amen? So basically, what the Lord is saying is that we have to do only forgiveness. Next slide, please. Only forgiveness po ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi ka dapat napapagod ng patawad. Kasi ang Diyos nga nagpapatawad eh. Only forgiveness. Bakit? Mahirap magpatawad ng paulit-ulit. Amen? Lalo na kung yung kasalanan, same lang. Mahirap patawarin ang isang tao, lalo na kung yung kasalanan, paulit-ulit na ginagawa. Pero ang tanong, is it possible? Posible bang magpatawad? Na paulit-ulit, posible ba? And I say, yes. Yes, it is possible. Because for Christ, si Kristo na bumaba sa lupa, na paulit-ulit na sinaktan ng mga Israelita, na paulit-ulit na sinaktan ng mga taong pinili niya, ng nation na pinili niya mismo. Paulit-ulit siyang sinaktan, paulit-ulit nagkasala sa Kanya. But what did Jesus do? He offered Himself as a sacrifice. Naging siya yung lamb na para maging offering para sa kapatawaran ng pagkakasala ng mundo noon, ngayon at magpakailanman. Kung posible sa Panginoon natin Jesucristo, and you want to walk in His way, you want to be Christ-like, then you also have to forgive each and every one of your brethren who sins against you, because that's God what wants you to do. Kaya gusto niyang magpatawad ka. Ayun yung may tinatago kang parang galit. Diba? Na hindi ka magpatawad eh. Kasi paano ba niya patatawarin kung ikaw mismo hindi mo kayang patawarin ang kapatid mo? Diba? Same sa pagmamahal. Paano mo sasabihin mahal mo siya kung hindi mo naman
mahal yung kapwa mo na nakikita mo. Amen? So, unforgiveness. Mahirap ba? Yes, napakahirap magpatawad ng paulit-ulit lalo na pag nagkasala sa'yo. Lalo na pag pinagkakatiwalaan mo. Mahirap magpatawad ng paulit-ulit. But, you have to be honest with God. Kaysa naman sabihin mo na, hindi, pinatawad ko na yan. Hindi, okay na yan. Okay na yan, wala. You have to be honest with God. Sabihin mo, Lord, paulit-ulit na kasi ako sinaktan yung tao na yan eh. Ganun at ganun at ganun. Bumabalik na naman kami sa umpisa. Ganun at ganun at ganun at ganun ang ginagawa niya. Ang hirap. Lord, nahihirapan ako magpatawad. Panginoon, tulungan mo ako. I surrender. Hindi ko na kaya ito, Panginoon. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Bigyan mo ko ng puso handang magpatawad. And sabi niya, whoever shall ask in His name, then you shall receive it. Then it shall be given. So if there's something that you cannot do on your own, you have to be honest with God. Kung hindi mo kaya sa sarili mo, surrender ka na kay Lord. Hindi ko kaya talaga, Lord. Ang sama ng ugali. Nakikita ko ba ng bumubulo na yung dugo ko? Nagigigil na ako. Mga times 2. Surrender to the Lord. Hindi mo kaya? Be honest with God. God, ang hirap patawarin ito. Paano ko patatawarin ito? And then let God work. Hayaan mo na ang Panginoon ang magtrabaho. Malay mo, kakapray mo na, hindi mo kayang patawarin. Malay mo, kakapray mo na, ang sama ng ugali mo, naririnig ka ng Panginoon, naging honest ka na, hindi mo kayang patawarin. Tutulungan ka niya, gagawa siya ng paraan para umabot ka sa point na mapatawad mo yung tao yun. Ang gagawin niya, babaguhin niya yung tao yun. Diba? Kung hindi mo kayang bigay, babaguhin niya yung tao yun. So, yung kinasasukluman mo dati, yung dating kinagagalitan mo, nakarinig na salita ng Diyos, nagbago, tapos makita mo yung pagbabago niya, sa tingin mo hindi mo pa kaya patawarin yun. Diba? Kung pareho kayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Sabi nga ng itong testimony ni Pastor Kian nakaraan, yung ate, di ba, na sobrang magagalitin, na ganyan. Sa mga kapatid, pwede hindi mo na patawarin yun, pwede mailis ka na lang. Pero nung nakita nila yung pagbabago sa tao na yun, naniwala sila kay Kristo. Amen? Nasave din sila. Kaya naman kung hindi mo ka talaga kayang gawin sa sarili mo pa, gagawa ang Diyos ng paraan, gawin yun sa ibang tao. And He will reveal to you, He will show you that, anak, this is my power. Kaya ko, I am in control of everything. And the forgiveness that you cannot do, kaya-kaya ko yung gawin sa'yo. I will do something to prove you that you are capable of forgiving a person. That you are capable of forgetting all the sins that He has done for you. Just like as I did when I was hanged on the cross. Nung pinako sa Kristo, kinalimutan lahat ng pagkakasala mo. Kagaya ko na pinako sa Kristo, kung kinaya kong gawin, kaya ko rin gawin sa iyo yun. Because God is always in control. And the mercy of God and the forgiveness of God is always greater than any of our sins. Amen? Sabi niya, our sin is great, but His love is greater. Amen? So, let's be honest with God na hindi talaga natin kaya. Tayo magpaka-hipokrito. Pinakaayos sa Diyos, ng Diyos sa lahat, yung mga hipokrito. Di ba? Mga pariseyo, lalo na mga yung iba, hindi naman lang, mga hipokrito. Yun yung ayaw ni Lord. Pero mahal niya yun. Pero ayaw niya lang sa ganun. So, ayaw ni Lord na maging hipokrito ka. Ayaw ni Lord na naging hipokrito ka kasi parang nagsisinungaling sa Kanya, di ba? You're lying to God. Kung ano lumalabas sa bunganga mo, hindi naman pala yun yung nasa puso mo, di ba? So, and yan ang pinagpapasalamat natin sa lahat. Tayo mga Kristiyano. Why? Because madali sa atin mag-observe. Madali sa atin makita yung mga sitwasyon. Madali sa atin makita pag may ginawa yung masama. Magtatanong ka na ng judgment sa utak mo. Napakadali sa atin mag-observe ng something sa ating kapwa. Pero, napakadahilan ng Diyos. Kasi hindi niya tinitignan yung karumihan mo, hindi niya tinitignan yung kapangitan mo, hindi niya tinitignan kung ano yung nakikita ng mga tao, ang tinitignan niya yung puso mo. Hallelujah. Tinitignan niya. Kung tinitignan niya kung gaano kasama si David na nanganon niya, na nagpapatay ng kaibigan, eh di sana hindi niya na si David pinili. Hindi niya na sana pinag-prosper si David. Pero ang nakita niya kay David, hindi yung
niya. Kaya naman mga kapatid, napaka-bless natin dahil meron tayong Diyos na husgahan man tayo ng buong mundo, husgahan man tayo ng maraming tao, meron Diyos na nakabasa ng puso natin at kung ano ang nilalaman nito. Kaya naman magtiwala tayo sa Kanya. Yes, we are sinners. Yes, we commit sin. But there is a God who offered His life to redeem us from all the sins that we have committed in our life and what we will commit in the future. Amen? So, next slide please. Sabi niya sa verse 23, therefore, is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. Yung 10,000 talents, sabi may utang daw siya sa hari. Ang 10,000 talents, pag kinonvert nyo siya, kung isi-search nyo siya sa Google, pag kinonvert nyo siya sa pera ngayon, is equivalent to $3.8 billion. So again, ganyan katindi yung pagkakautang ng servant na yun. But for as much as he had not paid, dahil wala nga siyang pabayad, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. So lahat daw, binenta siya. Dahil wala nga siyang pambayad, siya na mismo yung binenta. Kasi ang laki, $3.8 billion. May magpapautang ba sa atin ng gano'n? Chat nyo na lang po, mag-PM nyo ako sa Facebook. So, the servant therefore fell down. Listen guys, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Stop lang muna tayo dyan. 23, naka-highlight yung word ng take account. Pag sinabi mo kasi take account, lalo na sa professional way in the industry, pag sinabi mong take account, cargo mo, accountability mo. So sabi ng verse, a certain king which would take account of his servant. Ibig sabihin, kung-consider niya, cargo mo yung ano yan, servant na yan. Kung ano yung meron niya, binigay ko. Kung ano yung mawawala dyan, tatanggalin ko. Ganon yung Panginoon. Ibig sabihin, talagang nakafocus siya sa'yo. He will be accountable of whatever we are doing. Ganon siya, parang tatay, di ba? Parang ikaw, gusto mo mag-lead sa isang grupo, you would take account to the group. Kung ano yung bilang leader, kung ano yung magiging outcome ng grupo na yun, ikaw yung unang titignan because you're the one who lead the team. And as a king, sabi niya, he would take account to his servants as well. Amen? So, talaga siyang yung responsibility niya na tinitignan niya talaga, minomonitor niya talaga tayo lahat. He would take account. And God giveth and God taketh. So, nung time na nangangailangan ng tulong itong servant na to, humingi siya ng tulong sa hari at napakabuti ng hari. Umabot ng $3.8 billion ang pinautang niya. Ang binigay niya sa servant na yun. So, sobrang buti niya, no? Pero siya rin yung may kakayanan na tumanggal ng lahat ng yun. At siya rin, at ang pinapagawa niya pa nga, ibenta yung servant na yun sa iba, kasama yung buong niyang pamilya. Pero ang ginawa ng servant, the servant fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me. Familiar ba? Familiar ba yan? The servant fell down and worshipped the Lord. And sabi niya, Lord, have patience with me. Sabi niya nga sa kanta, di ba? God, don't give up on me. Huwag mo muna akong subukan, Panginoon. Patawarin mo ako. But please, do not give up on me yet. That time, humingi ng forgiveness yung servant na yun. Sa pagkakautang niya. Pagkalaki ng utang, humingi siya ng forgiveness. And as expected, sa ating napakabuting Panginoon, what did the king do? Next slide, please. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Forgave him the debt.
Pinatawad siya sa mga pagkakautang niya. Pag ang tao nagkautang sa'yo, hindi ka mabayaran, sasabihin sa'yo, okay, sige, extend ka pa. O sige, bibigyan ka ng extension. Pero ang Diyos natin na buhay, hindi ganon. Nagkautang ka sa Kanya, acknowledge na nagkasala ka, humingi ka ng forgiveness, kakalimutan niya yung mga kasalanan mo. Kakalimutan niya yung pagkakautang mo. Hindi ka niya ilalagay sa posisyon na maghihirap ka pa rin. Lord, paano ko mababayaran yan? Hindi. Ang gagawin niya, dahil sobrang mahal ka niya, tatanggalin, huwag mo nang isipin yung kasalanan mo. Pinapatawad na kita. Ako nang bahala dyan. Hindi mo na kailangan ng problema. Hindi mo na kailangan bumalik sa umpisa. Kasi ganun siyang Diyos. God's love is greater than any of natin yung mga kapatid. Every time na iniisip natin na tayo'y marumi, unworthy, hindi karapat-dapat, just remember that our sins may be grave, but the love of the Lord Jesus Christ is always greater. Amen? Pagpakan natin ang Diyos. Now, next slide. So, dito na natin makikita kung gaano kaseryoso ang Panginoon. But the same servant, yung tao na yun na humingi ng tawad sa Panginoon, the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. 100 pence lang yun kumpara sa 10,000 talents And he laid hands on him and he took him by the throat. Sinaktan niya. Tapos pinalyuhan niya pa, sinaktan niya ng ganun. May utang sa kanya. Ito yung pinag-uusapan natin yung servant na pinatawad ng hari. Ang ginawa niya sa taong nagkautang sa kanya, he laid hands on him, sinaktan niya, hinawakan niya pa sa liig at sabi niya, bayaran mo ako sa pagkakautang mo. And his fellow servant, tignan niyo, his fellow servant fell down at his feet. Kung ano yung ginawa niya sa hari, ginawa ng fellow servant na yun. And besought him saying, have patience with me. Pareho sila na sinabi, have patience with me and I will pay thee all. Same na same. Nang sinabi ng servant na yun, sa sinabi niya nung humingi siya ng kapatawaran sa hari. But what did that servant do? Ano yung ginawa ng servant na yun? He would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Grabe. Grabe ang puso na yun Ikaw, na mismong pinatawad sa mga pagkakasala mo, kinalimutan na yung 3.8 billion mong pagkakasala ng hari. Ikaw na dapat nakakaalam kung paano dapat magpatawad. Ikaw na mismong saksi sa grasya ng Panginoon. Ikaw ba mismo yung hindi kayang magpatawad sa kapwa mo sa pagkaliit-liit na bagay? Hello? Pinatawad kita. Pinatawad kita sa malaki. Yung kapwa mo nagkasala sa ng maliit, hindi mo kayang patawarin. Anong ginawa ng hari? Next verse, please. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he shall pay all that was due unto him. Everybody say, God is serious. God is serious. Kung mapapansin mo yung compassion ni Lord, sobrang tindi, di ba? Sa pagkakasala natin. But He is also a serious God. He is a just God. Hindi pwedeng walang katumbas yung pagkakasala natin. Hindi pwedeng walang kabayaran yung kasalanan na ginawa natin sa Kanya. Di ba? Ganun siya. Anong sabi? Pinatapon. Pinatapon yung servant na yun sa mga tormentors. Sa may tormentors. Di ba sabi sa hell may tormentors? So pinatapon yung servant na yun sa mga tormentors. Bakit? Sabi niya, ikaw na mismo nakaranas ng compassion na nagmumula sa akin, ikaw pa yung hindi kayang magpatawad sa kapwa mo.
Ikaw nga dapat yung living testimony. Kaya babalik tayo sa umpisa. Ilang beses mo kailangan patawarin ang kapwa mo. Unli forgiveness ho ang gusto ng Panginoon sa atin. Unli forgiveness. So, dapat kung ano yung compassion, kung ano yung grasya, kung ano yung love na naramdaman, yung forgiveness na na-experience mo sa Panginoon, tignan natin ulit yung sarili natin. Actually, kung gusto nyo, balikan nyo yung sarili nyo nung nakaraan. Balikan natin kung ano ka dati. Balikan mo kung ano yung mga pinagagawa mo dati. Tapos lumingon ka ngayon. Tignan mo yung dati sa Ginoo. Grabe pala si Joe. Grabe ka, Kuya Joe. Siguro kung dati kita nakilala, hindi kita kaibigan. Siguro kung dati kita nakilala, nandidiri ako sa'yo. Sa mga pinagagawa mo. But God is merciful. God is forgiving. God is gracious. Pinatawad niya lahat ng pagkakasala ko. Pinatawad niya lahat ng pagkakasala mo. That's why you are saved by His grace. Siya yung naging lamb. Siya yung naging tupa para tubusin lahat ng pagkakasala ng mundo. Ganun siya katindi magpatawad. And yet, you cannot forgive your brother. You cannot forgive your sister. You cannot forgive your neighbor. Ang Diyos na pinatawad ko. Amen? How hard is it for us na magpatawad ng kapwa sa maliit na bagay when God has redeemed and paid for all the sins that we committed, not Him. We committed, but He paid for it. How hard is it for you to forgive your brother? How hard is it for you to forgive your brethren? Amen? Kaya naman, let's all carry the cross. Lahat tayo matutong magpatawad. Lahat tayo, kahit nasasaktan, kahit nadadapa, matuto tayo magpatawad because God, that is God wants us to do. Yun yung gustong gawin sa atin, gustong gawin natin. Paano ba doon? Yun yung gustong gawin, sabi na pareho, Panginoon, yun yung gusto niyang gawin mo. Amen? Follow His commands. Parang tongue twister, no? So yun yung gusto niyang gawin mo. Magpatawad ka. Pag nagpatawad ka, pwede mo na sa akin sabihin, mahal mo ko. Diba? Kasi kung nagawa mo magpatawad, magagawa mo rin magmahal. At pag nagawa mong magmahal sa taong kinaiinasan mo, I can say that you truly love me. Because yung taong nakikita mo, nagawa mong mahalin, patawarin. And I will believe in you. Amen? I will not call you a liar anymore. Amen? Kaya naman magpatawa tayong lahat. So, everybody say, God is serious. God is serious. So, kung mapapansin nyo, sa lahat ng pinag-usapan natin, God's correction. Grabe mag-correct si Lord. God's protection. Sobrang tindi mag-protect ni Lord. At sobrang tindi ang kanyang compassion. But every situation na nabasa natin, merong bottom line eh. Kung mapapansin nyo, ano lahat yun? You will experience God's protection when you humble yourself. God's correction when you humble yourself. Pag-aaminin mo nagkasala ka, then you will see, kinukorek pala ako ng Panginoon. Sobrang pasaway ko, pinalo ko ng Panginoon. You will see that as a correction from God because you humble yourself. In God's protection, pag binaba mo ang sarili mo na parang bata, if you humble yourself like a child, you will see that, God is really protecting me. Pinoprotektahan ako ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi alam niya, hindi ko kaya ng isa. And God's compassion, you have to humble yourself. Humingi ka ng tawad kasi nagkasala ka, di ba? Humingi ka ng tawad kasi nagkautang ka at pinatawad ka. And you will experience God's compassion pag ibinaba mo ulit, naging humble ka. You accept that you are a sinner. You accept na hindi mo kaya. You accept na nagkautang ka sa Kanya. If you do that, then you will experience God's compassion. Hindi mo makikita yung compassion ni Lord kung yung mata mo nakatutok lang sa kung ano yung gusto mong tignan. Kung mas mataas pa yung tingin mo kaysa sa Diyos.
kung mas mataas pa yung paningin mo kaysa sa ginagawa ng Diyos, you will never see God's correction. You will never see God's protection. You will never experience God's compassion if you do not humble yourself. Kaya naman mga kapatid, let's ask for the Lord Jesus Christ to give us the spirit of humility, na i-humble natin lagi ang Panginoon. Because when you do that, when you humble yourself, surely I will tell you, you will experience God in action. Humble yourself to experience God's action in your life. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, kung sa tingin nyo, sa buhay nyo, bakit parang hindi ko nararamdaman ng Panginoon? Bakit parang hindi ko nararamdaman ng Diyos? Bakit parang wala? Ask yourself, baka naman nasa iyo pa yung manobela. Baka naman ikaw pa yung nagpapatakbo ng buhay mo. Baka naman mas mataas ka pa sa Diyos. Give it to God. Ibigay mo yung manobela sa Panginoon. Give it to God. Humble yourself and you will experience that He is working in your life. Even when you don't see it, He is working. Even when you don't feel it, He is working. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Hallelujah!